Sa pangalawang araw ng pag-iikot ng resibo, isa-isa nang umalingasaw ang mga reklamo ng mga nakatira sa labas ng sementeryo. Araw-araw din po, may mga nagdadala po ng basura. Mga hindi naman po mga taga rito na po mga ibang lugar na. Ay basta tanggalin lang ang basura. Maraming nagkakasakit dito. Malinis dyan nung nanirahan kami dyan. Kasi araw-araw may nagtatapon. Kahit saan-saan na lang nila inilalagay ang basura. Paglabas mo palang amoy na. Gano'n yung katagal ng napansin na parang ang dami ng basura? Matagal na, hindi lang ako may kumikibo. Kaya naman inilapit ng resibo sa pamahalaan ng Noveleta, Cavite ang basura problem ng kanilang lugar. At ayon sa kanila, may nagsasagawa na raw ng cleaning operation sa lugar. Pagbalik ng resibo sa sementeryo/tambakan ng basura, isang payloader ang punong abala na nga sa paglilinis. Ang mga basurang kumalat na sa mga puntod at nichong ito, inalis at nilinisan na rin. Lumantad ang mga puntod at museleyong natabunan na ng mga basura. Ngayon po, inusod na po ito ng payloader. Yung po mga nasa singit-singit po, yan naman po ay kukuha kami ng tao para palahin uli. Maklear po namin lahat yung puntod na yan. Lahat po ng mga singit-singit na po yan. Ayon sa Section 25 ng Republic Act Number 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, walang basura ang dapat manatili sa loob ng isang transfer station ng higit 24 oras. Ayon naman sa Menro ng Noveleta. Yung mga basura po na nasa transfer station po natin, yun po ay basura po ng buong Noveleta kasi naka-centralize po kami na transfer station. Actually, malinis po talaga to. Nung nakaraan lang nagkaroon tayo ng bagyo, yung bagyong Karina. Siyempre po, yung mga basura na hinahakot po namin, dito po namin dinadala. Nasundan naman po ito ng mga oil spill na basura ng galing Manila Bay na araw-araw po may coastal cleanup po kami na dito rin po nadadala hanggang sa umabot nga po na hindi na po tumatapunan, naiipon po yung basura. Kaya po, pati yung lugar na daanan doon sa may puntod, naharangan na rin po ng basura. Nakasaad din sa Section 48 ng parehong batas na ipinagbabawal ang pagtatayo ng kahit anong establishmento sa loob ng 200 meters mula sa anumang landfill. Pero ang pwesto ng transfer station na ito, kadikit na mismo ng pampublikong sementeryo at ilang hakbang lang ang layo mula sa mga bahay. Pero ayon sa LGU ng Noveleta, Actually po, may plano na po na ilipat tong transfer station na to. Ang alam ko sa Rapel 4, naghahanap po sila ng lugar para malipatan at malinis na po itong lugar na to. pinabulaanan din ng LGU ng Noveleta ang sinasabi ng mga residenteng walang humahakot ng basura sa kanila. Parang imposible naman po na sinasabi nila na wala pong naghahakot. E di sana po, halos lahat po ng barangay nagrereklamo na wala pong naghahakot ng basura. Choice po nila yon kung nagbabayad po sila dun sa naghahakot ng basura sa kanila. Siniguro ng lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang clearing operations sa kanilang itinuturing na pansamantala raw na transfer station. Pero paalala rin nila sa mga residente. Hihiling din naman po kami sa mga mamamayan po ng Noveleta na sana po tulungan din po nila ang LGU. Kasi po talagang magiging strict na po ang implementation ng waste segregation para naman po kahit papano mabawasan po yung volume ng basura na dumarating po sa transfer station. Hindi po kakayanin yun ng LGU lang kung hindi po makikikooperate po yung mga mamamayan natin sa bawat barangay. Bukod sa pagsisiguro ng LGU ng tamang waste management at disposal, patuloy na babantayan ng resibo ang pag-aksyon sa ngaran ng kalusugan at kaayusan sa kanilang lugar, maging ang pagpapanatili ng respeto sa mga yumao. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel